Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Hindi naman po totoo yan kasi madilim pa rin. Hindi ko makita yung mga taong mahal ko. Kahit yung paligid ko, parang tulad pa rin ng sa gabi. Nakakatakot pa rin. Kailan pa matatapos ang gabi sa buhay ko? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kailan matatapos ang gabi sa buhay ko? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Nay! Nay, dumating na po ang itay. May dalang pansit. Kain na po tayo. Kaya na lang kumain. Wala akong gana. Bakit po? Masarap naman yung pansit B-boy, kung hindi ka nagsasawa sa pansit na dinadala ng ama mo, ako sukang-suka na. Kaya huwag mo na akong piliting kumain. Ay, Umalis ka na! Sige na, B-boy. Mauna ka na kumain. Iwan mo na kami ng nanay mo. opo, tay. Oh, bakit ganyan tingin mo sa akin? Prima, sana naman hindi mo sinigawan yung bata. Wala naman siyang kasalanan. Naiinis ako sa kakulitan niya. Naiinis ako sa inyong dalawa. Siya makulit, ikaw mahinang dumiskarte. Kaya tayo naghihirap hanggang ngayon Magsalita ka. Ginagawa ko naman ang lahat para mabuhay kayo ng maayos. Kaso nga hindi maayos ang buhay namin. Nakita mo, oh? Hindi kami makakain ng masarap. Hindi makabili ng magagandang damit, sapatos. Hindi mo kami maitira sa bahay na maganda at hindi bahain. Prima, Artem, sawang-sawa na ako sa ganitong buhay. Matuto ka namang dumiskarte tulad ng iba. Alalahanin mo, hindi ito ang buhay na ipinangako mo sa akin noon. Laida, pagbilan mo nga ako ng sabong panlaba. Maglalaba ako Kakainis kasi itong si Artem. Wala na namang pera para makapagpa-laundry sana ako. Oh, sandali. Ito na yung bilhin mo, Prima. Pride detergent.
Maganda sa damit to, mabang pa, at saka mura. Oh? Ganun ba? Yan ang gamit ko eh. O, sige, sige. Pabili ng isang bareta. Teka, di ko yata nakikita si Tinoy eh. Nasa na asawa mo? Pinisada yung jeep namin. Ay, oo nga pala. Ah? May langgunesa akong tinda. Bigan to ha. Sige na, bili ka na. Ay, pasensya na. Wala kasi akong pera eh. Kaya kahit gusto ko yan, hindi ako pwedeng bumili. Wala akong pambili. Ganun ba? Sige, hindi bale. Mabuti pa kayo. Kahit paano, nakaluluwag. Hindi tulad namin. Ay, nakakainis na talaga ang ganitong buhay. Naghimutok na naman pala si Prima kanina. Sinabi mo pa, Tinoy. Pakiramdam ko nga, parang gusto na niyang hiwalayan si Artem. Uy, hindi ako magugulat kapag nangyari yun. Malas ni Artem. Dahil kahit na mabait, nakatagpo naman ang materyosang asawa. Ay, buti na lang hindi ganong kagulo ang buhay natin. Uy, syempre naman. Mas magaling naman tayong dumiskarte kesa sa kanila. Wow! Nay, ang ganda ng damit niyo. Tsaka yung suot niyo sapatos. Oy, syempre. Parang bago. Uy, talagang bago ang mga ito. At mamahalin niya, nak. Oh, Saan naman galing ang mga yan, mahal? Sa classmate ko. Oo, dun sa classmate ko nung high school. Nagkita kasi kami. Nagbalik-bayan kasi siya. Kaya eto, binigyan niya ako ng mga ito. Alam mo ba, may kasama pang ang pabango. uy, ang bait pala ng kaklase niyo, Ay, Nay. talaga. Oo nga. Sama mo naman siya rito na makilala namin. Oo, sige, sige. At patuturuan kita ng mga diskarte sa buhay. Para maibili mo naman ako ng mga pangangailangan ko. Prima naman. Oh, bakit nasasaktan ka ba? Totoo lang naman ang sinabi ko ah. Kaya kung ayaw mo mapagsabihan, humanap ka naman ng magandang pagkakakitaan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. At yung palang dahilan kaya ka malungkot, Artem. Masyado na ako nasasaktan sa mga sinasabi ng misis ko, Max. Nahihiya na rin ako. Kahit sa harap ng anak namin o ng ibang tao, pinagsasalitaan niya ako ng masakit. Baka naman kasi napupuno na siya eh. Sabi ko naman sa'yo, sumama ka na lang sa racket ko. Kikita ka ng malaki doon. Talagang bang walang sabit doon? Oo. Saka may protector tayo. Kaya huwag kang mag-alala. O no, sama ka na. Tay, ang dami niyo pong dala. Oo, anak. Mga masasarap na dilata to. Imported. Wow! Meron din dito ng mga kailangan natin sa bahay. At bumili ako ng masarap na pagkaing pagsasaluhan natin. Ay, parang ang dami niyo pong pera ngayon ah. Medyo kumita ng maganda ang tatay sa sideline.
O, ang nanay mo nga pala. Nasaan? Hindi ko po alam eh. Ha? Kanina ko pa nga po siya hinahanap. Kasi po gutom na ako. Ganun ba? Opo. O, sige, halika. Mauna na tayong kumain. Titirhan na lang natin siya. Tinoy, totoo yung sinasabi ko. Uy, baka naman nagkakamali ka lang, Ano Laida. ka ba? Kitang-kita ng dalawang mata ko. Hinalikan sa bibig si Freeman ng lalaking kasama niya. Doon sa mall. Mukhang mayaman pa nga yung lalaki eh. Yun nga lang, medyo matanda. Uy, kawawa naman si Artem. Pinagtataksila na ng asawa. Alam mo, iniisip ko nga. Kung sasabihin ko ba kay Artem yung nakita ko eh. Ay, teka, Laida, pabayaan mo sila ha. Huwag ka nang makialam. Baka mamaya niyan, madamay pa tayo sa gulo. Malaking gulo yun pag nagkataon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay, saan po kayo pupunta? Bakit nasa bag lahat yung mga gamit niyo? Aalis na ako rito. Po, Hindi na ako makatatagal sa klase ng buhay na binibigay ng ama mo. Tay. Iiwan ko na kayo. Huwag naman po. Magtatrabaho naman si Itay, di ba? May pera na nga siya eh. Bakit niyo pa rin kami iiwan? Huli na. Huli na ang lahat. Tay, Hindi ko na siya mahal. Nakahanap na ako ng lalaking makapagbibigay sa akin ng ginhawang hanap ko. wag po, Tay. Huwag Biboy. kayong umalis. Ano ba? Malulungkot kami ni Itay. Huwag mo nga akong hawakan. Tay. Ano ba? Hindi mo ako mapipigilan. Tay. Gagawin ko ang gusto ko. Bakit mo ginawa to sa akin, Prima? Bakit mo ako pinagpalit sa iba? Mahal na mahal kita. Noon, mahal mo rin ako, di ba? Bakit ang bilis na wala ng pag-ibig mo? Si Max, tumatawag sa cellphone ko. Hello, Max? Artem, may di-deliver ka bukas. Ano? Kunin mo ng mga produkto dito sa amin para diretso ka na bukas. Ha? Oo, sige. Pupunta ako dyan. Bakit po? Sino pong kailangan niyo? Mga pulis kami. Ang tatay mo, si Artemio Di Mapilis. Anak, sino yung dumating? Artemio Di Mapilis, Oh, bakit ho? dinadakip ka namin Oh, teka. sa salang pagtutulak ng bawal na gamot. Oh, hindi ho totoo yun. Hindi lang isang nagreklamo sa'yo Tama yun. Pero, at may ebidensya sila. Kaya mabuti pa, sa presinto ka na lang magpaliwanag. Tay, sir, Mama Pulis, Sumama ka na sa amin. wag! Tama, Huwag niyo halika mo na. isama tatay ko! Mabait naman siya eh! Huwag niyo sama
Ano na kaya ang mangyayari ngayon kay Biboy? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na B-Boy. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Kailan matatapos ang gabi sa buhay ko? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Hindi naman po totoo yan kasi madilim pa rin. Hindi ko makita yung mga taong mahal ko. Kahit yung paligid ko, parang tulad pa rin ng sa gabi. Nakakatakot pa rin. Kailan pa matatapos ang gabi sa buhay ko? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kailan matatapos ang gabi sa buhay ko? Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Aling Laina! Aling Laina! Ano ba nangyari, B-Boy? Ang sabi sa akin ng ibang kapitbahay natin, hinuli daw ng mga pulis si Arte? Opo. Kasi may mga reklamo daw po na nagtutulak ng droga kitay. Diyos ko, ay bakit naman pinasok ni Arte man trabaho yun?
Ano po ba yun? Kwan, bawal na gamot yun. Nakakasira ng buhay at kalusugan ng tao, B-boy. Magtatagal po ba sa kulungan ng tatay ko? Kwan, ewan, hindi ko alam. Paano na ako ngayon? Nakakulong na siya. Paano na po ako? Yun naman nangyari kanina, Tinoy. Ano ba naman niyang si Artem talaga, oo? Parang walang utak. Sukat ba namang magtulak ng droga? Kahit konti naman, may kita siya sa pagtatricycle, di ba? Baka kako dahil kay Prima. Kaya niya pinasok yung trabahong yun. Kaso nga, kinaliwa pa rin siya ng babaeng yun. Di gayon, nasira ang buhay nila. Oo nga Naiwan tuloy nila si B-boy. Aawa tuloy ako dun sa bata. Nakikiusap siya na sana raw samahan ko siya sa kulungan. Ha? Bakit daw? Gusto raw niya makita at makausap si Artem. O ano? Sasamahan ko ba? Tinoy, salamat din na alam mo ko rito. Oo, Artem. Naawa kami dito sa anak mo. Nakiusap siya na samahan siyang madalaw ka. Tay, Anak, tatay boy. ko. Pasensya na anak, hindi kita maalagaan. Dahil nakakulong ako. Artem, hindi mo dapat pinasok ang ganung uri ng trabaho. Sa kagustuhan ko mapaginhawa si Prima, pinasok ko yun. Pero wala siyang kwenta. Pinagtaksilan niya ako. Napakasama niya. Paano na po ako ngayon? Mag-isa na lang po ako. Tinoy, may pakikiusap sana ako. Ano yun? Kayo na muna sana nila ang bahala kay B-boy. Habang nakakulong ako. Pero... Para mo ng awa, Tinoy. Tulungan niyo naman ang aking anak. Huwag niyo siyang hayaang maging palaboy. Anong sinabi mo? Ano pa? Di pumayag na lang ako. Nagmamakaawa Sa bagay. Maaari naman natin pakinabangan yung bata. Siya ang kakatulungin ko sa ating tindahan. Dapat lang naman na tumulong siya dito. Para naman masulit yung napakain natin sa kanya. Kung tutuusin nga, ayoko sana siyang kunin, kaya lang, nagmamakaawa ang tatay niya. Yan mo na. Pagtatrabahuhin naman natin dito si B-boy. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Prima. Bakit parang malungkot ka? Ha? Hindi. Hindi, Pablo. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Gusto mo bang papuntahin kong family doctor natin? Huwag na. Magpapahinga lang ako. Mawawala rin ito mamaya. Okay, sige. Pero kapag hindi nagbago, sabihin mo kagad sa akin, ha? Sige. Okay, alis na ako. Mag-ingat ka. Okay.
Bakit ba hindi mawala sa isip ko ang anak ko? Kumusta na kaya si Biboy? Ay, hindi ko naman kasi siya pwedeng isama dito. Dahil ayaw ni Pablo. Gusto niya sarili naming anak ang aalagaan ko. Kaya lang ilang buwan na kami pero hindi pa rin ako mabuntis. Biboy, ano ba? Tapos ka na bang maglinis ng bahay? Opo, Aling Laida. Init sa daan. Kuha mo nga ako ng tubig. Dalhin mo. Opo. Ay, sandali. Po. Ilagay mo na rin sa banyo itong binili kong unique toothpaste, ha? Hahanapin to mamaya ni Tinoy. Opo, ilalagay ko na po sa banyo. At saka, ikukuha ko na rin po kayo ng tubig. Dali lang po. Tapos sa nga niya linisin ng bahay. Wala nang dumating ang batang to. Nabawasan na yung mga gawain ko dito sa bahay. Sabi ko na mapapakinabangan ko rin ng batang to. Ay, tulog na si Aling Laida. Tapos na rin yung mga gawain ko. Makakapagbasa na ako ng mga lesson namin. Dapat matapos ako agad. Kasi meron kaming test bukas. Ang hirap naman kasi na magbasa pagdating ng bahay. Dahil maraming pinapagawa sa akin si Aling Laida. Kung hindi umalis si Inay at hindi na ako lumusang itay, siguro hindi ako mahirapan ng ganito. Kasi hindi naman ako pwedeng hindi tumulong sa mga gawaing bahay dito. Nakakahiya. Pinatitin at pinapakain nila ako. Nasaan na kaya ang Inay? Nasaan na kayo, Inay? Hindi niyo na ba ako naaalala? Hindi niyo na ba ako mahal? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Ano pong sasabihin niyo sa akin, Aling Laida? Mang Tinoy? Ihinto ka na sa pag-aaral, B-boy. Po? Bakit po? Ano pa? Nang mas pakinabangan ka rito sa bahay. Tumutulong naman po ako dito eh. Kulang nga yung itinutulog mo. Hindi yung sulit sa kinakain mo. Kaya simula bukas, hindi ka napapasok. Mang Tinoy! Aling Laida, huwag po. Huwag niyo po ako pahintuin. Gusto ko po mag-aaral. Lokong to ah. Huwag lang ang matigas ang ulo mo. Isipin mo kami nagpapakain sa'yo. Kaya kami dapat na masunod. Oo nga. Kung hindi ka susunod, masasaktan ka sa amin. At hindi lang yun. Palalayasin ka rin namin dito.
Ilang buwan ko na rin hindi nakikita si Biboy. Kumusta na kaya siya? Alam ko bakasyon na nila sa eskwela ngayon. Ano kaya nangyari sa kanila? Sinulatan ko si Tinoy pero hindi nila sinagot ang sulat ko. Sayang. Sana hindi ako nagpatalo sa damdamin ko sa taksil kong asawa. Sana hindi ko pinasok ang pagtutulak ng droga. Hindi sana kami nagkahiwalay lang anak ko. Oh, heto yung listahan ng mga bibilhin mo, B-boy, ha? Pagkabili mo ng lahat ng yan, uwi agad, ha? Opo, Aling Layda. Kapag nalaman ko naglakwatsa ka, naku, masasaktan ka uli sa akin. Di naman po ako naglalakwatsa. Nagpatulong lang po si Mang Porong, kaya po ako natagalan ng isang araw. Huwag ka nang mga tuwiran! Buisit na ito. Kahit na sino magpatulong sa'yo, huwag mong sundin. Kami lang ang dapat mong sundin. Dahil kami ang nagpapalabon sa'yo, naintindihan mo? Opo. O sige na, lakad na. Nabili ko na yung lahat ng inuutos ni Aling Layda sa akin. Uuwi na ako. Baka mamaya magalit na naman yun sa akin. Mapalo na naman ako. Eh, ano yun? Parang may nagbabasag ng bote sa dadaanan ko. Naku, paano ba to? Wala naman iba akong pwedeng daanan. Dito lang. Ay, wala na nga. Mag-iingat na lang ako. Ay, ang mata ko! Aray! Natalsikan ako ng bubog sa mata! Ano ang ibubunga kay B-boy ng sakunang iyon? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na B-boy. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanong. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligdaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Kailan matatapos ang gabi sa buhay ko? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Hindi naman po totoo yan kasi madilim pa rin. Hindi ko makita yung mga taong mahal ko. Kahit yung paligid ko, parang tulad pa rin ng sa gabi. Nakakatakot pa rin. Kailan ba matatapos ang gabi sa buhay ko? May pangako ang bukas.
Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kailan Matatapos ang Gabi sa Buhay Ko. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. Tinoy, ano nangyari? Ano sabi ng doktor? Ay, ayun! Natalsikan nga raw ng mga bubog ang mga mata ni Biboy. Yang tanga kasi. Sukat ba na magdubaan pa kahit may mga nagrarambol? Ha! Bobo talaga. Yan, gumastos patuloy tayo. Siguro natakot siyang masaktan ko. Kaya nagpilit pa rin umuwi. Ay, kaso nga, lalo tayo naggastosan. Baka raw mabulag pa siya. Ano? Ay, Diyos ko naman. Pag nagkataon, hindi na natin pakikinabangan ng batang yon. Aling Laida? Narito ako, Biboy. Bakit po? Parang madilim. Biboy, Bakit po? Wala akong makita. huwag kang umiyak. Baka mabinat ka lalo. Magtagal pa tayo dito sa ospital. Magagalit si Mantinoy mo. Ano ba nangyari sa mata ko? Bakit po ganito? Biboy, isa ka ng bulag ngayon. Hindi mo totoo yan. Hindi mo ako bulag. Hanggang ngayon, walang sagot yung mga sulat ko kina Tinoy. Lalo tuloy akong nag-aalala para sa aking anak. Diyos ko, alam kong malaking kasalanan po ang nagawa ko. Pero, huwag niyo naman pong idamay sa pagdurusa kong aking anak. Wala po siyang kasalanan. Huwag naman po, Panginoon. Para niyo na pong awa. Oh, ano nang nangyari kay Biboy? Ayun, nakatulog din. Buti na nga lang, nakalma na siya ng mga doktor doon sa ospital bago natin na iuwi dito. Ay, kung hindi, mahihirapan tayo. Ginaalala ko lang, paano na yan ngayon? Di siya na ngayon ang pagsisilbihan mo. Ay, hindi Dapat makagalaw pa rin siya dito sa bahay. Ang sabi naman sa ospital,
Pwede naman daw makakilos pa rin ng normal sa loob ng bahay ang mga tulad niya. Basta sanayin lang. Saka, may maganda pa silang sinabi. Uy, ano daw yun? Pwede para makakita si Biboy. Oo, mapapalitan yung kornea na yun. Uy, gastos na naman yan eh. Pwede raw tayo manghingi ng tulong sa gobyerno. Sa DSWD, sa PCSO. At marami pa siyang sinabing iba. Uy, ganun ba? Uy. Maganda yun ah. Oy, bakit nangingiti ka riyan? Uy, may magiging pakinabang pa rin pala tayo sa batang yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Oh, Prima, honey, malungkot ka na naman. Bakit ganun, honey? Iningatan naman natin ang ipinagbuntis ko. Pero, bakit nawala pa rin? Siguro talagang hindi siya para sa atin. Pero pangalawang beses nang nangyari ito. Paano kung hindi na ako mabuntis? Kung hindi na tayo magkaanak? Huwag kang mag-isip ng negatibo. Magkakaanak din tayo. Magpalipas muna tayo ng ilang buwan. Makikita mo, magdadalang tao ka uli. O ano, kumustang lakad nyo, Laida? Ayos, Tinoy. Nakakuha kami sa DSWD. Talaga? Ayos. Sulit ang hindi ko pamamasada ng jeep ngayon. Oo naman. Talagang tama nga pala yung sinabi mo. Pagkakapirahan natin si Biboy. Uy, sa susunod, sa iba naman tayo humingi. Oy, sige. Pero Okay. dapat, galingan mo ang acting mo, ha? Oo, akong bahala dun. Sabi ni Aling Laida, pag nakahingi kami ng tulong sa DSWD at saka sa iba namin pupuntahan, papagamot niya ang mata ko. Pero ba't ganun? Malaki na nga yung perang nakuha namin. Di pa rin nila ako pinapatingnan sa doktor. Papagamot pa ba nila ako? Si Itay. Ayaw din nilang dalawin namin. Paano malalaman ng Itay yung mga nangyayari sa akin ngayon? Paano po kami magkikita? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Tinoy, naibili mo ba ako na Star Wax Floor Wax? Oo. O, eto nga, dala ko na. O, Biboy. Nakapagligpit ka na ba sa kwarto?
Opo, Aling Laida. Mabuti. Lilinisin ko muna tong bahay para pagdating ng mga mag-i-interview, malinis na. Huwag mong kalimutan yung baka itinuro namin sa'yo, B-boy, ha? Kami ang tiyo at tiya mo. At kinukup-kup ka namin dito dahil sa awa namin sa'yo, ha? Opo, Mang Tinoy. Meron lang po sana akong pakiusap. Uy, ano Ano yun? yun? Sana po, dalawin natin si Itay. Kahit sandali. Miss na miss ko na po siya eh. Hindi nga pwede. Ang tigas ng ulo mo eh. Kasi po, Lalo lang mamumroblema ang tatay mo pag nakitang bulag ka na. Tama! Mamaya, maburyong pa yon. Gumawa ng masama sa bilangguan. O ano, gusto mo bang mangyari yun? ayoko po. O gano'n naman pala eh. E di magtiis ka na lang. Hintayin mo na lang kung makakalaya pa ang tatay mo. Laida, ano bang iniisip mo? Matulog ka na. Tino, inaisip ko lang kasi, buti naniwala sa atin si Biboy. Madali lang namang utuin yun eh. Dahil bukod sa bata pa, may pagkabobo rin. Kasi hindi dapat malaman ni Artem ang nangyari sa anak niya. Baka sisihim pa tayo nun. O hindi lang yun. Mapupurnada rin ang mga dilihensya natin. May hinto ng pagsigin natin para kay B-Boy. Uy, sayang naman, di ba? Kaya, lokohin na lang natin siya. Pag nagyayauli, gagawa tayo ng ibang dahilan. Sabi ko na eh. Niloloko lang ako nila Aling Laida at Mang Tinoy. Kinapit lang nila ako para makahingi ng pera sa mga tao. At saka ayaw nilang malaman ng Itay yung mga ginagawa nila. Kasi narinig ko yun habang nag-uusap sila sa kanilang kwarto. Masama sila. Parang hindi sila naaawa sa amin. Jesus, sana po makalaya ng tatay ko para meron na akong kasama. Para meron mag-aalaga sa akin. Hindi naman po talagang masama ang tatay ko eh. Sana po, patawarin niyo na siya. Tulog na si Pablo. Pero ako, ayaw pa rin dalawin ng antok. Naaalala ko na naman ng tungkol sa 2 beses na pagkalaglag ng mga ipinagbuntis ko. Bakit kaya ganun? Hindi kaya dahil sa ginawa kong pagpapabaya sa anak ko. Baka pinarurusahan na ako ng Diyos. Paano nga kung hindi na ako magkaanak? Baka iwan ako ni Pablo. Baka ipagpalit niya ako sa ibang babae. Ano ang gagawin ni Biboy ngayong alam na niya ang panloloko sa kanya ni Laida at Tinoy?
Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na B-Boy. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanong. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligdaang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang may init at kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Kailan matatapos ang gabi sa buhay ko? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Hindi naman po totoo yan kasi madilim pa rin. Hindi ko makita yung mga taong mahal ko. Kahit yung paligid ko, parang tulad pa rin ng sa gabi. Nakakatakot pa rin. Kailan ba matatapos ang gabi sa buhay ko? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kailan matatapos ang gabi sa buhay ko? Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. B-Boy, bumangon ka dyan. Tulungan mo ko sa tindahan. Hoy! Aling Raida, masakit po ulo ko. Ganon. Masakit ang ulo mo, kaya hindi ka tutulong, ha? Ganon, ha? Pag nawala na po yung hihilo ko, tutulong po ako. Alam mo, tinatamad ka lang eh. Ha? Tinatamad ka lang. Aray ko po! Aray
At para mas magising ka, eto pa! Tama na. Tama na po. Ano? Babangon ka ba o hindi? Gusto mo tubo na ang ihampas ko sa'yo, ha? Bago na po ako. Bangon! Ay, Diyos ko, bumagsak. Nawala ng malay. May sakit nga! Kaya ano ka ba naman, Lyda? Hindi ka na dapat humingi pa ng tulong sa mga kapitbahay. O yan, tinawag tuloy si Kapitana. Natakot ako eh. Naisip ko baka mamatay sa atin yung bata. Lalo tayo managot. Uy, pero ang daming itinatanong sa akin ni Kapitana eh. Anong tanong? Marami. Katulad ng ano ang nangyari sa mga nilapitan natin para maipagamot si Biboy. Hoy, nakakainis. Sensya na. Ano ba nangyari sa bata? Ayun, binabantayan nila sa klinik ng kaibigan ni Kapitana. Umuwi nga muna ako eh. Tinoy, Hmm, paano yan? ano? Baka magsumbong kay Kapitana yung mga kapitbahay natin na nakaalam sa ginagawa natin kay Biboy. Uy, ikaw naman kasi. Biboy, anak, salamat at dinalaw mo ko. Itay, Ang laki ng ipinayat mo, anak. itay. Nagkasakit ka ba? Gusto ko na kayo makasama. Konting tiis na lang, anak. Magkakasama rin tayo. Kaya nga, nagpapakabait ako dito. Konting tiis na lang. Ha? Konting tiis. Ha? Panaginip. Napanaginipan ko ang aking anak. Ang kawawa kong anak. Anak, patawarin mo ko. Dahil naiwan din kita. Pangako, paglaya ko rito. Pabawi ako sa lahat ng mga pagkukulang ko sa iyo. Oh, gising ka na pala, B-boy. Gusto mo bang kumain? Sino po kayo? Ako si Kapitana, ang chairwoman ng ating barangay. Yung madalas niyong hinga ng endorsement for indigency. Nasaan po si Mang Tinoy at Aling Lyda? Si Lyda umuwi. Matapos ka naming dalhin dito sa klinik. Si Tinoy naman, nang makitang tulog ka pa, ayun, umuwi rin. Nandito po pala ako sa klinik. Oo, klinik ito ng kaibigan ko. Nawalan ka kasi ng malay kina Lyda. Kaya tinawag ako ng mga kapitbahay ninyo. Gusto mo ba tawagan ko na si Lyda? Wag po. Wag po. Oh, bakit parang natatakot ka? Umiiyak ka pa. B-boy, sabihin mo, may masama bang ginagawa sa'yo sina Tinoy at Lyda? Ha? Lagi po nila akong sinasaktan.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Totoo pong sinasabi ko, Kapitana. Kahit bulag si B-Boy, pinagtatrabaho siya ng gusto sa bahay ni Laida. At kapag nagkamali ho, sinasaktan. Ay, kaya naman pala takot nang bumalik sa kanila yung bata. Andoy, Oh, may sinabi sa akin si B-Boy. Ipinanghihingi daw siya ni Laida sa iba't ibang samahan na tumutulong sa mga tulad niyang may kapansanan. May alam ka ba dito? Kasi madalas nga silang humingi ng indigency sa barangay. Talaga hong ginagawa nila yon. Ginagamit nilang bata para magkapera sila. Ganon? Yun hong madalas kong marinig na ibinibida ni Tinoy sa kainuman niyang mga kabarkada niya. Ay, kawawa naman pala yung bata. Totoo yun. Napawalay na nga siya sa mga magulang at nabulag pa. Pinagpapalimos pa ng mga kumukup sa kanya. Mabuti pa sigurong sa bahay ampunan na lang siya dinala noon eh. Ay, kung ganon, dapat nang maalis si B-Boy kina Tinoy at Laida. Paano ho kung tumutol sila? Ay, anong sinabi niyo, Kapitana? Kukunin niyo sa amin si B-Boy? Bakit naman ho, Kapitana? Sa amin siya inihabili ni Artem. Dahil hindi alam ni Artem na mamaltratuhin lang ninyo mag-asawa ang anak niya. Oho. Hindi kayo makapagkakaila. Nagsumbong na sa akin ng iba niyong kapitbahay. Pero... At ipinagtapat na rin sa akin ni B-Boy ang lahat. Ano ba naman kayo? Mga wala kayong awa. Natin niyo pang gamitin ng bata sa paghingi ng tulong? Hindi na kayo naawa. Naiwanan na nga ng mga magulang, kinasangkapan pa ninyo para sa pansarili niyong kapakanan. Dapat sa inyong kasuhan. Kapitana, Kapitana. huwag naman po. Ayaw po namin makulong. Anong ginawa niyo sa mga perang na-solicit niyo dahil kay B-Boy? Nasaan na mga yon? Dito na po ako sa inyo, Kapitana. Oo, B-Boy. Nakipag-ugnayan na ako sa DSWD tungkol sa'yo. Salamat po. Pero natatakot pa rin po ako. Kasi po baka kunin namang Tinoy dito. Huwag kang mag-alala. Hindi na mangyayari yon. Dito hindi ka masasaktan. Hindi ka na rin ipagpapalimos. Liliwanag na ang buhay mo. Wala na ang gabi. Magiging masaya ka na. Hindi naman po totoo yan eh. Kasi madilim pa rin. Hindi ko makita ang mga taong mahal ko. Kahit ang paligid ko, parang tulad pa rin yung sa gabi. Nakakatakot pa rin. Kailan ba matatapos ang gabi sa buhay ko? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Kapitana. Artem. Kapitana, salamat na alaala niyo akong dalawin. Kumusta ka na rito? Talaga pong nagpapakabait ako dito, Kapitana. Para po makalaya na ako.
At ang sabi sa akin, malapit na raw po yun. Ay, mabuti naman. Dinalan nga pala kita ng mga kailangan mo dito. Naku. Eto, may dala akong Shield Bath Soap. Gamitin mo pag naliligo ka. Maraming salamat po. Kailangan ko po talaga yun. Kasama ko nga pala si B-Boy. Biboy? B-Boy, halika. Oh, Biboy, anak ko. Tay ko. Itay. Madalas kitang mapanaginipan. At parang nagkakatotoo mga panaginip na yun. Dahil ang laki ng ipinayat mo. Sina Aling Laida at Magtiloy. Masama sila. Masama sila. Bakit? Anong ginawa nila sa'yo? Ang kawawa kong anak. Nabulag na pala. Napakasakit sa akin makita ang ganong kalagayan niya. Na pinagmalupitan siya ng mga taong inakala kong baka tutulong sa amin. Oh, Diyos ko. Sana naman po. Maawa kayo. Tulungan niyo makalaya na po ako. At ipinangangako ko, magbabagong buhay na ako. Kapiling ang aking anak. Gusto mong lumipat tayo ng bahay? Bakit naman? Natatakot kasi ako, Tinoy. Ha? Baka balikan tayo ni Artem. Dahil nga sa ginawa natin sa anak niya. May ibinigay naman tayong pera kay Kapitana. Alam naman natin na mas kaunti lang yun dahil nasa atin pa rin ang mas marami. At saka isa pa, tiyak na magagalit ang gusto si Artem pag nalamang nabulag yung anak niya dahil sa pagsunod sa utos ko. Kaya Tinoy, lumipat na lamang tayo. Umalis na tayo sa lugar na ito. Masisilayan pa nga kaya ni B-Boy ang isang magandang umaga? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na B-Boy. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Kailan matatapos ang gabi sa buhay ko? Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Hindi naman po totoo yan kasi madilim pa rin. Hindi ko makita yung mga taong mahal ko. Kahit yung paligid ko, parang tulad pa rin ng sa gabi. Nakakatakot pa rin. Kailan pa matatapos ang gabi sa buhay ko? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo
sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kailan Matatapos ang Gabi sa Buhay Ko. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. O yan, papunta na tayo sa Bicol. Siguro naman, mapapanatag ka na. Ay oo, Tinoy. Salamat. At umayag kang umalis na tayo agad sa lugar natin. Ngayon, lumaya man si Atem, hindi niya na tayo masusundan. Hindi naman niya alam ang probinsya natin eh. Bakit? Naniniwala ka pa magmakakalaya pa yun? Droga ang kaso nun eh. Pero may mga nagreklamo lang sa kanya. Hindi naman siya nahulihan ah. Wala lang nag-aasikaso. Kaya nakakulong pa rin siya. Ang ibig sabihin, maaari pa rin siya makalaya. Kaya natin pag-usapan ng taong yun. Ang planuhin natin ngayon ay kung ano ang maaari nating maging negosyo kapag nasa Bicol na tayo. Tinoy! Narinig mo yun? Wala lang tayo plano, sabi ng mga tao! Oo nga! Kaya pala bilis natin! Diyos ko! Oo, Diyos ko! Tinoy! Ulog tayo sa pakin! Hindi! Ah, B-boy, anong ginawa mo? Hinugasan ko po yung mga pinggan, Kapitana. Ano? Ginamit ko po yung smart dishwashing nyo. Hindi mo na dapat ginawa yun. Hindi naman kita pinagtatrabaho dito eh. Okay lang po yun. Gusto ko lang po makatulong. Pero alam mo, bilib ako sa'yo. Ang galing mo, ha? Nalaman mong smart dishwashing ang gamit namin? Inamay ko po kasi. Yun din po yung gamit kina Aling Lайды. Kaya kabisado ko po yung amoy. Pero sa susunod ha, huwag ka nang maghugas ng pinggan. Hindi mo naman kailangang tumbasan ang pagtulong ko sa'yo. Paglilingkod ko ito sa inyong mga konstituentes ko at masaya ako sa aking ginagawa. Kapitana, Mm. sana po makalaya ng itay ko, no? Para makasama ko na siya. Huwag kang mawala ng pag-asa. Basta ituloy mo lang ang lagi mong pagdalangin sa Diyos para sa tatay mo.
Oh, Kapitana. Artem! Ay, narito ka na. Oo, malaya na ho ako. Ay, salamat naman. Dininig ng Diyos ang panalangin ng anak mo. Napakasaya ko nga po eh. Nasaan nga po pala yung anak ko? Ay, naroon sa likod bahay. Puntahan mo na lang siya doon. Madalas siyang magpahangin doon eh. Nako, tiyak na matutuwa yun pag nakita ka at nalamang malaya ka na. Biboy, anak, Ah, Tay! Kayo po ba yan? oo anak, ako nga. Ay! Malaya na ako. Ay, Tay! Tay ko! Ang saya-saya ko po kasi nandito na kayo. Ngayon, babawi ako sa iyo, anak. Pangako yan. Magsisikap si tatay para sa iyo. Kahit po wala tayong maraming pera, Tay. Ayos lang po yun sa akin. Basta, lagi ko lang po kayong kasama. Hindi na tayo magkakahiwalay, anak ko. At aasikasuhin din natin ang iyong mga mata para makakita ka na uli. Talaga po? Oo. Kahit ibigay ko sa iyo ang isa kong mata, gagawin ko. Makakita ka lang. Tay. Maghahati tayo sa aking paningin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Totoo ba ang sinasabi mo, Ando? Oo, Artem. Nabalitang nangyari kina Laida at Tinoy. Napanood namin sa TV. Nahulog sa bangin ang sinasakyan nila. At yun ang dahilan ng pagkamatay nila. Talagang magkakaiba ang wakas ng buhay ng tao. Oo nga. Mabuti nga't ipinagpasa Diyos nyo na lang ang lahat eh. Marahil nga, pero ayoko na magtanim pa ng galit sa puso ko eh. Ang gusto ko na lang ilagay dito sa puso ko ay yung pagmamahal para sa anak ko. Yun. Teka, may isa pa palang magandang balita. Ano yun? Sabi ng chairman natin, si Kapitana, Oh, nakausap na raw niya uli yung kaibigan niyang may Eye Foundation. At may nakuha na raw silang donor ng kornea para kay Biboy. Para sa mata, ha? Diyos ko, salamat naman. Salamat. Magliliwanag na uli ang paligid ng aking anak. Oh, ba't hindi ka pa natutulog, anak? Maaga pa ang punta natin bukas sa ospital. Hindi po ako makatulog, Itay. Excited po ako. Naunawaan ko. Ilang taong ka rin bulag. Alam niyo po, Tay, promise ko sa Diyos, pag nakakita ko, tutulong ako sa mga batang makikita ko na may kapansanan. Kasi, alam ko na po ngayon kung gaano kahirap ang buhay nila. Mabuti yan, anak. Pero dapat matulog ka na sa ngayon para hindi tayo tanghaliin bukas. Tay, sino po kayo nagbigay ng kornea sa akin? Gusto ko po kasi siyang pasalamatan. Kaya mo, itatanong ko yan kay Kapitana. Hey, Tay, nakikita ko na po kayo. Ah? Oh, kayong lahat.
At saka yung buong paligid ko. Salamat, Diyos ko. Tagumpay ang operasyon. Kapitana, Biboy, salamat din po sa inyo. Oo nga ho. Napakalaking tulong ang nagawa niyo sa aming mag-ama. maligaya ako sa ginawa ko, Artem. Biboy, dahil alam kong nakalugod ako sa Diyos dahil doon. Eh, ngayon pong natapos na yung operasyon sa akin, pwede ko po bang makilala na yung nagbigay sa akin ng kornea? Oo nga ho, Kapitana. Para naman mapasalamatan namin siya. Oh, sige. Bukas sasamahan ko kayo sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ikaw, Prima? Kayo po, inay, ang eye donor ko. Oo, anak. Sinadya kong hindi magpakilala dahil nag-alala akong baka tumanggi kayo. Napakabigat ng pagkakasala ko sa inyo. Lalo na sa'yo, Artem. Prima, Nagdusa kayong mag-ama dahil sa pagiging makasarili ko. Patawarin niyo ako. Inay, Hiwalay na kami ni Pablo. At nang malaman ko ang mga nangyari kay Biboy, labis akong inusig ng budhi ko. Kaya naipasya kong gawin ito. Hindi niyo man ako mapatawad. Sa ganitong paraan man lang. Maging ina ako sa ating anak. At nakahanda ako magtiis sa kalagayan ko ngayon. Na walang palingin. mahal na mahal ko po kayo, Nay. Matagal ko nga po pinangarap na makita at makasama ulit kayo ni Itay. Salamat. Maraming salamat, anak. Salamat at may pagmamahal pa rin sa puso mo para sa akin. ganun din naman ako, Prima. Artem, Mahal pa rin kita. salamat. Maraming salamat. At handa akong tanggapin kang muli sa ating pamilya. Aba, ang ganda ng suot mo, Biboy ah. Ay, Lalo kang pumogi. ayun po pala, Mang Andoy. Mababasyal po kami na inay at itay. Ah, may lakad pala kayo. Opo, pagkatapos po ng matagal ng panahon, makakapasyal po uli kami ng magkakasama. Alam mo, Biboy, talaga kasing ganun ang buhay ng tao. Maraming problema, maraming pagsubok, pero hindi pa rin dapat sumuko dahil may Diyos naman na laging handang tumulong. Tumawag lang tayo sa Kanya. Amen? Wow!
Ang dami nating pagkain! Handa natin yan ngayong birthday mo, anak. Oo nga. 12 years old ka na, anak. Salamat po, inay. Itay. Lalo niyo po akong pinasaya. Oh, anak, binatilyo ka na. Po? Huwag mong kalilimutan ang mga pangaral namin sa iyo, ha? Maging ang paglingon sa mga taong pinagkakautangan mo ng loob. Opo, inay. Itay. Alam niyo po, ngayong natapos na ang gabi sa buhay ko, naniniwala na po akong may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming tinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, kailan matatapos ang gabi sa buhay ko? Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na B-Boy. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nagkaanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.